3 weeks later. Iha, nasa baba si Dan. Mukhang aakit ang ligaw. Anunsyo ni Tita Melo na kinabigla ni Agatha. Mula na makaalis sila sa bahay ng lalaki at makabalik sa resort noong anniversary party, hindi na nagparamdam pa si Dan sa kanya. Noong mga unang araw na dismaya pa siya. Ang dali naman itong sumuko. Sabi na nga ba niya eh. Hindi na siya dapat nagugulat dahil alam naman niya na ang Caracas si Dan ang tipong touch and go. Mukhang 10 samperang babae para dito. Naisipan niyang magkalkal sa Facebook at napatunayan niya naman iyon. Napakaraming girls na naka-add dito at bagaman hindi na ito active doon, binasa niya ang mga lumang post ng binata at threads at talaga namang nadismaya siya sa kalandian ng lalaki. Napakahusay nitong mambola. Tanga lang talaga siya na nakasama pa siya sa koleksyon nito ng mga gagang babaeng nakuha nito ng walang kahirap-hirap. #NoSweat. After 5 days, lumuwas na siya ng Laguna, maski hindi pa na isasaayos ang bahay nila sa Batangas. Nagpasalamat na nga lang siya na si Tita Melo ang nakuha niyang border sa bahay. Sinabihan niya ito na wag nang umupa. Ito na lang ang magbayad ng mga utility bills kapag wala siya. Noong una hindi ito pumayag, pero napahinuhod niya nang sabihin niyang magtatagal siya roon, kaya ililibre siya nito sa tubig at kuryente. Natawa ang matanda na parang anak na talaga ang turing sa kanya. Next week, nakataktang bumalik si Agatha sa Batangas para sa renovation ng ancestral house ng pamilya ng asawa ni Eds. Pero nagsabi na siya sa mag-asawang Quezon na hindi niya magagampanan ang naoohan niyang trabaho kay Ayla. Wala man silang pinirmahang kontrata, nakakahiya pa rin. Pero wala siyang magawa, kundi ang abot-abot na bagay na dispensa at idinahilan lang niya na unexpected ang job offer sa kanya sa Australia na matagal niya nang inaplayan, ngunit ngayon lamang siya tinawagan. Wala na siya sa kondisyong bumiyahe. Lately, masama palagi ang pakiramdam niya at bagaman may kutob na siya kung anong dahilan niyon, nashock pa rin siya na makita niya ang 2 guhit ng kumpirmasyon sa pregnancy test strip kit kaninang umaga. Wala na siyang balak na magpakita pa sa Batangas. Kung meron man, bibilang siguro ng maraming taon bago niya magawa iyon. Sinabi na nga niya kay Ray na ibebenta na lang niya rito at kay Rian ang bahay at ang lote niya. Total, nagsabi ng pinsan niya sa kanya na nagpaplano ng mga ito na magpakasal. Pag-uusapan daw muna ng mga ito, sagot sa kanya na magnobyo. Nang magtanong ang mga ito kung bakit, gaya ng sinabi ni Agatha sa mga Quezon ang inirason niya. May magandang job offer siyang natanggap mula sa Australia at hindi niya iyon kayang tanggihan. Ang totoo, nakausap na niya ang kapatid na bunso ng mama niya sa Sydney at dito niya ipinagtapat ang kondisyon niya. Gusto niya sa Australia manganak at kung maaari, doon na palakihin ang bata. Gagawan daw ng paraan ng tita niya at ng isa pang kapatid ito at ng mama niya na nasa Melbourne naman. Ang visa ang asikasuhin niya bukas na bukas sana. Pero dumating naman si Dan ngayon. Anong ginagawa nito sa Laguna? Bakit siya nito pinuntahan? Kinabahan siya na maaaring nakausap ito si Eds at sinabi ni Eds na hindi na siya babalik ng Batangas para sa renovation ng ancestral house nila ni Ayla. Maaari ding si Ray and Rian mismo ang nagbanggit na ibebenta niya na ang kanyang bahay sa Batangas. From there ay maaaring nag-conclude si Dan. Natutop ni Agatha ang bibig. Hindi naman siguro, sabi niya sa kanyang sarili. Nabanggit ng lalaki ng pabiro ang tungkol sa pagbubuntis niya, ngunit hindi naman siguro ito seryoso. Pero paano kung seryoso ito? Paano kung ang hinalang iyon na nagtulak dito para puntahan siya? Bakit daw nandyan siya, tita? Natetense na tanong niya kay Tita Melo. Ano bang bakit ka dyan? Sinabi ko na nga, mukhang aakit ng ligaw. Naku tita, hindi yun no. Naisip ko lang na baka hindi makahintay. Ipinapatrabaho niya sa akin yung farmhouse niya sa Batangas eh. Ano, paakitin ko na ba? Tumango na lamang siya. Kung magbibihis pa siya, baka naman makahalata si Tita Melo. Hinayaan na lamang niya na bumaba ito. Ngunit pagkasarado ng pinto, dali-dali siyang humarap sa salamin at nag-powder dahil ang kintab ng ilong at noo niya. Kahit papaano ayaw naman niyang magmukhang dugyot siya sa paningin nito, lalo na't nakita niya sa Facebook na mga beauty queen at iba-iba pang lahi ang kalandian nito. Inayos din niya ang tumabinging ponytail at saka formal na naghintay sa sofa ni Tita Melo na siya nang nararoon sa bahay. Magkasunod ang dalawa nang sumulpot.
Lalabas lang ako at bibili ng mamemerienda. Paalam ni Tita Melo. Tagalan niyo po, tita, sabi ni Dan na hindi inaalis ang tingin kay Agatha. Hindi na hinintay pa ni Tita Melo na makapag-react si Agatha at bumira na lang basta ng layas. Hinayaan ni Agatha ang nakatayo lang si Dan sa may sala. Manigas ito roon. Hindi niya ito aanyayahang maupo. Bakit bang kulit mo? Sinabi ko na sa'yo nung huli tayo mag-usap. Tapos na ang connection natin if we had any. You promised to stop bothering me. Hindi mo na ako kakausapin or lalapitan, hindi ba? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo, ha? I promise to stop having an erection every time you get close. Pero hindi naman ako nangako na hindi kita kakausapin. Anong kailangan mo sa akin? Papunta ka ba talaga sa Australia? Tanong nito. Wala ka ng pakiron. Bakit biglang-bigla? Gusto mo ba akong iwasan? Takasan? Takasan? Tinaasan niya ito ng kilay. Bakit kita tatakasan? May responsibilidad ba ako sa'yo? Sinalubong nito ang tingin niya. Nanonood sa kanya ang titig ng lalaki na tila pilit itong binabasa ang kaluluwa niya. Ikaw ang nakakaalam niyan. Hindi naintindihan ni Agatha ang ibig nitong sabihin. Naupo na ito sa kaharap niyang silya at tinawakan siya sa magkabilang tuhod. Agatha, may problema ka ba? Maliban sa'yo, wala akong problema. Ang saya nga ng buhay ko eh. Pupunta ako sa mga kamag-anak ng late mother ko sa Australia at magbabagong buhay na ako ron. Matagal ko lang plano yon. Hindi ko lang maiwan-iwanan ng mga properties na naiwan sa akin ng parents ko rito. Gaya nitong bahay na to. At ngayon yung property na pamana ng lolo ko sa Batangas. Nagdagdag lang ako ng sakit ng ulo nang patayuan ko ng bahay yun eh. At sinasabi mo ba na ako ang sakit ng ulo na iyon, right? Mapaklang tura ni Dan. Naningkit ang mga mata niya rito. Alam mo, hindi ka rin talaga masyadong assuming, no? Bakit mo ba laging ginigiit ang sarili mo? Na bahagi ka ng major decisions na to sa buhay ko? Kaano-ano ba kita, ha? Kasi, nagigilty ako. Dahil pakiramdam ko, sinira ko ang buhay mong smooth na smooth nung una kitang makilala. Pasensya ka na. Hindi ko naman sukat akalain na hindi ako katulad ng ibang babae na nagkakanara pa sa'yo, ganun ba? Hindi ko sukat akalain na ang intensyon kong maging bahagi ng buhay mo ay makakasira pala sa'yo. There! Hindi na nakaimik pa si Agatha. 3 weeks, Agatha. Para akong baliw na walang ibang iniisip kundi ikaw. Abang ng abang sa bagong post sa blog mo pero wala talagang update. Nakabookmark kasi sa akin. Napailing siya. Seryoso? Iniisip ko kung anong sobra mong kinaayawan sa akin. Hindi naman ako kapangitan. Wala naman akong kapansanan. Wala din naman akong BO at bad breath. At kung hindi man ako katalinuhan, hindi rin naman ako kabobohan. Hindi rin ako yung inaakala mong hindi ka kayang buhayin. At tingin ko naman, napaligay naman kita sa ilang beses na ginawa natin yon. Isa na lang ang naiisip ko. Talagang hindi mo ako kayang tanggapin. Tinanggap ko na yon, Agatha. Lumunok si Agatha. Paralisin ang bikig sa lalamunan niya. Ramdam din niya ang paghapdi ng kanyang mga mata, kakapigil sa mga luhang gustong kumawala roon. Ganoon naman pala. Ano pang ginagawa mo rito? Closure? Ewan ko. Tumawa ito ng pagak. Proper goodbye, siguro? Hindi siya sumagot. Alam ko, assuming akong lumalabas sa pag-iisip na baka akong rason kaya bigla-bigla kang aalis ng Pilipinas. Samantalang hindi mo pa nga natitira ng pinagawa mong bahay. Kaya't sasabihin ko to sa'yo. Pagpapatuloy ni Dan. Hindi mo kailangan umalis, Agatha. Hindi mo kailangan iwan ng mga bagay at taong mahal mo dahil lamang may kinapepestahan kang isang tao at baka natatakot ka na guguluhin kita. No! Kung yun lang, hindi ko na yun gagawin sa'yo. Shit! Huwag kayong magtangkang humulagpos. Sikmat ni Agatha sa mga luha niya. Ibinaling na lang niya ang mukha patagilid habang hindi niya kayang harapin si Dan. Natatandaan mo ba nung sabihin ko sa'yo na I want you every morning and all night long? Hindi totoo yun. Napatagis bagang siya. Sabi na nga ba niya? Kasi ang totoo, I want you 24/7. Napasinghap siya sa nangyari. Lumaki ang butas ng ilong sa pagpipigil na maiyak. Ngunit iba yata ang pakahulugan ni Dan sa reaksyon niyang iyon. Tumawa ito ng bahaw. Huwag kang mag-alala. I won't be stalking you kung yan ang iniisip mo. Nagpunta nga lang ako sa'yo para paliwanagan ka.
na hindi mo kailangan umalis kung ako lang gusto mong iwasan. Ako na lang ang aalis. Ako na lang ang mag-a-adjust. Noon lang siya muling humarap dito. Saan ka pupunta? Sasakay na lang ulit ako ng barko. At magpapakasasa ka na naman sa iba't ibang lahi tulad ng mga nasa Facebook mo. Mas magaganda nga naman sila. Napamaang naman ito sa kanya. At siya na may namula ng katakot-takot. At wala nang nagawa kundi samparin ang sarili bago tuloy ang itinakip ang mga palad sa mukha. Shit! Agatha, how could you be so stupid? Tinanggal ni Dan ang mga kamay niyang nakatakip sa kanyang mukha. Sa pilitang itinunghay ang mukha niya at pinatingin dito. Nang tingnan niya ang mukha nito'y nakita niya na niningkit ang mga mata ng lalaki. Magsabi ka nga ng totoo, sabi nito. At nang magtangka siyang iiwas ang mukha rito, inilapit ni Dan ang mukha sa kanya bago nagpatuloy sa sinasabi. Are you stalking me, Agatha? Tinampal niya ang kamay ng binata at kumawala sa hawak nito. Excuse me, nipis-nipisan mo na naman ang mukha kapag may time. Sabi niya at pilit pinagtatakpan ng pagkapahiya. Kung hindi ba naman siya talagang ibinuking ang sarili. Parang narelax itong bigla. Dinig pa niya ang pagkahaba-habang buntong hininga nito. Isinandal ni Dan ang likod sa inuupuan, tsaka tumingala sa kisame, at nang biglang humarap sa kanya, huli na para bawiin ni Agatha ang tingin niya. Huling-huli nito ang titig niya. Sana lang hindi nito nabasa ang helpless longing na nasa kanyang mga mata. Muntik na akong atakin sa puso. You are really dangerous to my health, sabi nito. Maaga ako mamamatay sa'yo, kaya tama lang siguro na ngayon pa lamang maghiwalay na tayo ng landas. Sasakay ako ng barko. Ibebenta ko na lang lahat na naipundar ko, at kapag nagsawa na ako sa barko, mag-jump ship na lang ako sa Mexico o Puerto Rico, at doon ko pagpapasasaan ang lahat ng pera ko. Oo nga, doon ka na. Ang dami magaganda doon. Aha. So wala nang problema. Okay na tayo? Ayoko kasing sasakay ng barko na may galit ka sa akin o kung ano man. Baka ipagdasal ako at lumubog ang sinasakyan ko. Malamang, ganun nga ang mangyayari. Kaya nga, so, friends? Inilahad nito ang palad sa kanya para sa isang handshake. Ngalingaling niya itong sampilongin, pero nagpakakalmado siya at tinanggap pa rin ang handshake. So, hindi ka na aalis? Tanong ng lalaki habang patuloy sa shake sa kamay niya. Bitahon mo yung kamay ko, sabi ni Agatha. Aalis pa rin ako. Ina-expect ako ng mga tita ko. Saka lang tumigil ang pag-alog ng kamay niya. Nang tinignan niya si Dan, madilim ang mukha nito at kunot na kunot ang noo sa kanya. Bakit? Takang tanong niya. Desidido ka talagang umalis? Nagsabi na nga ako sa tita ko at napalunok siya. Natutunaw siya sa matiim na titig ng binata. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ako na nga lang ang aalis. Ayoko. Ako ang aalis. Huwag ka nang bumalik sa barko. Bakit? Kunot noong mapanadyong tanong nito. Magkaka-AIDS ka lang sa pagbabarko. Nakakahiya naman sa lamay mo pag chismisan ka ng mga tao. Si Dan Edward Aguirre namatay sa AIDS. Baka na hindi ipa-open ng parents mo ang casket mo. May paki ka ba kung magka-AIDS man ako? Wala naman. Bakit naman ako magkakaroon ng paki? Kaano-ano ba kita? Aba, nasa sayo yun. Ang ano? Takang tanong niya. Kung kaano-ano mo ako. Isa pa nga yun sa gusto ko sanang itanong sa'yo. Kaano-ano mo ba ako? Ano ba ako sa'yo? Wala. Bigla niyang naalala ang sanggol sa sinapupunan niya. Sukat niyan bigla siyang napapikit. Ikaw ang baby daddy ko. Tahimik niyang wika. Tumango ito. Sabi ko nga. Malamyang saad nito at saka tumayo na. So wala na nga talagang problema? Kung aalis ka talaga, wala na rin naman ako magagawa eh. Baka nga mauna pa ako sa'yo. Bago ko pumunta rito, dumaan na ako sa manning agency sa Ermita at walang problema. Biglang bulalas ni Agatha. Bakit ba lagi kang si problema? Bakit ba magkakaproblema? Walang problema. At bigla, tumulo ang mga luha niya. Nasa cheeks na iyon, nang matanto niya at dalidali niyang pinahid at hinamig ang sarili. Bumalik sa pagkakaupo ang lalaki. Okay, walang problema. Banay ditong wika at gamit ang likod ng palad, pinunasan ang mga luha niya. Huwag ka nang umiyak. Anong gusto mong gawin ko? At mas lalo lamang siyang napaiyak.
As in, buhos na buhos. Sa dami ng kinikimkim niya kanina pa. Kung anong gusto mo, yun na rin ang pipilitin kong gustuhin. Alam ko kasi, hindi mo magugustuhan ang gusto kong gawin mo. Kinalman niya ang sarili. Tinabig na mga kamay ni Dan na nakahawak sa mukha niya at nagpapahid ng kanyang mga luha. Ano bang gusto mong gawin ko? Humor me. Magsabi ka lang. Kunwari, pakinggan ko. Yung totoo? Ngumiti ang binata, pero hindi yun umabot sa mga mata nito. Ang gusto ko, magstay ka. At ikaw? Akong aalis. Sa Pinas ka lang. Tumawa si Agatha ng sarkastiko. Swerte mo. Ikaw ang aalis. Ako matitenga sa Pinas. Para yun mabigyan ka ng time na ma-assess ang sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mo. I mean, sasabihin mo na naman na assuming ako at makapal ang mukha. Pero kahit papaano, doon nga sa mga moments na magkasama tayo. Kahit papaano naramdaman ko na parang may pag-asa ako eh. Do not take it against me, baby, pero makaranasan na ako sa babae. Lahat na nga lang yata ng klase ng babae naranasan ko na. If you know what I mean? Hindi siya nakasagot dahil nagduwel ang utak niya sa pagtawag dito sa kanya ng baby. Alam ko kung kailan may gusto sa akin ng babae at alam ko kung kailan wala. Usually, hindi naman ako nababother kung may babae na walang gusto sa akin kasi hindi naman ako yung tipong atat ba? Sa maniwala ka't sa hindi, sa ilang ako naghabol na parang aso sa buto. Tumawa pa ito pagkasabi niyon. By the way, kinukumusta ka pa na nagingging? Umungol si Agatha. Pati si Bogart, miss ka na rin daw niya sa kama namin eh. Napasigok siyang bigla. Naipit sa pagitan ng pag-iyak at pagtawa. Anong sabi mo? Sabi ko, paano ba yan tol? Lilipad daw siya pa Australia. Napangiti na siya roon. Anong sagot niya? Pigilan daw kita, kaya nga napasugod ako dito eh. Kumawala ang luha sa mga mata ni Agatha kahit tumatawa siya. Lang tingnan niya ang mukha ni Dan, nakita niya na may malungkot ng ngiti roon. Kumurap si Agatha at pasimpleng nagpahid ng luha. So, si Bogart pa lang sila rin, kaya ka nandito? Akala ko si Eds o kaya si Ray eh. Sabi niya pagkalipas na mahabang awkward na katahimikan. Ngumiti lang si Dan sa sinabi niya. Mabalik tayo dun sa sinasabi ko bago sumingit sa usapan ng dalawang asungot na yon. So, yun nga. Nung una kitang makita sa office ng Rock Gold, aaminin ko, talagang na-lost at first sight ako sa'yo. Noon pa lang sumagi na sa isip ko. Nakilala ko ng future misis ko. Tumawa ito. Assuming lang, huwag ka magre-react muna. Hindi ko naman iniisip na assuming ka. Mambobola lang. Kilala ko ng karakas mo, Dan. Nagsalubong ang mga kilin nito. Iniisip mo ba na binobola lamang kita? Hindi siya sumagot. Agatha, all the while, sa lahat ng mga sinabi ko sa'yo, at mula pa sa simula, iniisip mo, hindi ako sincere at binobola lang kita? Kaya ba, napailing ito? Ang baba talaga lagi ng tingin mo sa akin, ano? Hindi siya umimik. Nung una nauunawaan ko pa na ayaw mong pumatol sa katulad ko, na inaakala mong walang kapasidad na buhayin ka o bigyan ka ng magandang buhay. Napatunayan kong mali iyon. Pinatulan mo ko kahit inakala mong construction worker lamang ako. Ang saya ko nun, kala mo? Sabi ko sa sarili ko, nakatadhana talaga. From the very first moment na nakita kita, I know you were going to be my wife. Kaya nga hindi mo lang ako nag-effort na mag-condom. Samantalang never akong gumalaw ng kahit sinong babae na walang proteksyon. I mean, sa'yo lang. Are you sure? Diskumpyadong tanong ni Agatha. Sa dami ng nagalaw mo, baka may nakakalimutan ka. O sige na, yung first time ko. Hindi pa kasi ako marunong gumamit nun eh. Tsaka 13 pa lang ako at... What? Inambalos niya ito ng throw pillow. 13 ka lang nung mangyari yon? Tuli ka na ba nun? Oo naman. Inampas niya ulit ito. Ang landi mo, yan talagang ayaw ko sa'yo eh. Ayaw mo na sa akin noon pa man. Hindi mo pa alam na mandi ako. Alam kong malandi ka. Nung una akong bumigay sa'yo, alam ko na. Exceptional na kalandian lang ng isang lalaki ang makakagawa noon sa akin. Napangiti ito sa kanya. Bakit nga ba, Agatha? Bakit ka bumigay sa akin samantalang alam ko naman na ayaw mo sa akin? Talagang nagdasal lang ako ng todo para mapansin mo ko. Hindi ko alam. Malandi ka nga kasi. Ewan.
Hindi mo ba naisip na baka mahal mo ko? Marahas ang ginawa niyang pagbaling paharap kay Dan. Nakangiti pa rin to pero ganun pa rin. Hindi umaabot sa mga mata nito ang ngiti. Kabawasan ba sa pagkatao mo na magmahal sa katulad ko? Eh hindi. Umiling si Agatha. Dan, I'm sorry. I'm really sorry. Don't say that. Sabi nga sa love story, love means never having to say you're sorry. Say it. Napapikit siya. What? Say it. Say those words. Say it now before I change my mind. Anong words? Agatha, sabihin mong mahal mo ako at hindi mo ako lolokohin. Hindi mo ako iiwan. Hindi ka mamamatay na maaga gaya ng parents ko. God, Agatha, I didn't. Mabilis tong lumapit sa tabi niya at niyapos siya. I did not realize. God, hindi sumagi sa isip ko. Natakot kang magmahal dahil ayaw mong masaktan. Maiwan. God, I'm so sorry. Napaiyak na rin siya. Hindi ko rin na-realize yun. Na yun lang. So you are mistaken kung iniisip mo na I keep thinking about you 24/7. Tumawa ito. Hindi kita iiwan at oo, mahal kita. Kailangan pa bang sabihin yon? Hindi mo pa ba narinig? Sa dami ng mga sinabi mo, hindi mo narinig doon? Sumigok siya at napangoy-ngoy na ng tuluyan. Ngayong nakadikit ka sa dibdib ko, narinig mo ba na sinasabi ng puso ko na I love you? Na ikaw lang ang minahal ko ng ganito? Na ikaw lang ang gusto kong pakasalan at makasama habang buhay? At dahil sa iyo hindi ko gugustuhin na maagang mamatay? Lalo't alam ko naman na kompleto at masaya ang buhay ko basta't ikaw ang kasama ko? Tama na. Tunaw na ako sa mga pakilig mo. Magtira ka naman, sabi niya. Tumawa si Dan. Halika rito. Anito na kinandong siya. Listen to me. Seryosong sinabi ko. Huwag kang aalis. Ako ang aalis. Kailangan siguro natin maghiwalay para ma-realize mo kung ano talaga ang status ko dyan sa puso mo. Umiling siya. Kailangan natin yun. Baka kasi na-overwhelm kita masyado. Pasensya na. Atat na atat lamang talaga. Inalikan siya nito sa noo at pinahiran ng luha. Pero ayokong ikaw ang aalis. Dahil ayokong isakripisyo mo mga bagay na mahalaga sa'yo. Lalo na ngayon. Alam ko kung gaano ka-importante ang mga alaala ng parents mo. Umiyak si Agatha ng malakas. Niyakap ito na mahigpit. Hindi ka po pwedeng umalis. Maximum of 6 months lang naman yon, baby. Nakabalik na ako bago mo pamamalayan. And hopefully mahal mo na ako pagbalik ko. Mahal naman kita eh. Hindi na kailangan ng 6 months na yon. I love you. Tinitigan siya nito. May sumungaw na luha sa mga mata ng lalaki. Tears of hope. Totoo? Tumango siya. Mahal kita. Hindi ko maipaliwanag. Napakabilis pero mahal kita sobra. Hindi ang exceptional na kalandian ko lang. Kaya ka bumigay sa akin? Siguro kasama na rin yun. Tumawa ito. Pwede na rin. I love you too. At niyakap ulit siya ni Dan ng ubod ng higpit. So, hindi ka na aalis? Hindi na. At ikaw rin, hindi ka na aalis. Hindi po pwede yung mga 6 months na sinasabi mo. Ayoko mapaanak nang wala ka. Tulalang inilayo ni Dan ang mukha upang matitigan siya. Nakanganga na parang di makapaniwala. Pakiulit nga na sinabi mo? Buntis ako. Humihikming sagot niya sabay kagat-nabi. Buntis ka? Oo, buntis ka nga. Parang tangang ulit pa nito. Oo nga sabi. Pinahid niya ang mga luha at sinalubong ang tingin nito. Napalunok ang lalaki, sabay sandal at buga ng pagkahaba-habang hininga. Diyos ko! Sapo nito ang dibdib. Gusto kitang sakalin pero nagtitimpi ako. Anong intensyon mo sa pagpunta ng Australia? At talaga bang doon ka sana pupunta? Doon talaga. Nandun ang mga kapatid ng mama ko. Doon sana ako manganganak. Manganganak? Hindi mo ipapa-abort? Nagsalubong ang mga kilay ni Agatha. Bakit ko gagawin yon? Napatingala ito at, thank God! Did you honestly think I would kill my own child, Dan? Edward A. Aguirre? Hindi naman sa ganon, kaya lang, sa sobrang galit mo sa akin, pumasok sa isip ko yon. Na ano? Na baka buntis ka kaya ka pupunta ng Australia. At yun nga. No, I would never do anything like that. Nagsa-self-pity ako kanina sa biyahe. May mapaklang ngiti na wika nito. Sumagi sa isip ko yon. Baka buntis ka kaya bigla kang aalis.
Alam ko malaking dahilan ng kailangan para bigla ka magpaalam ng gano'n na lamang. Kaya nagpa siya ako na ako na lang ang lalayas. Hindi sumagot si Agatha. Sobrang emotional niya at nag-uumapo ang pagmamahal niya para sa lalaking ito na hindi niya kaya magsalita pa. Kailan mo balak sabihin sa akin? O may balak ka bang ipaalam sa akin? Hindi siya lalo sumagot. Wala. So tama ako. Tatakasan mo ko. Itatakas mong anak natin? Hindi naman sa ganon. Ayoko rin lumabas na pinipikot kita kung papaalam ko pa. If ever man, malalaman mo rin kapag nakapanganak na ako. At least malayo ko, di ba? Hindi ka maobligang pakasalan ako dahil may mga pananagutan ka sa akin. Ayaw mo bang panagutan kita? Paano yan ngayon? Papakasalan pa naman sana kita. Bakit? Sigurado ka ba na ikaw ang ama? Hamon niya sa lalaki. Kumunot noo pa ito. Aba, wag mong sabihing nasa resehan ako ni Bogart sa kama. Inampas niya ito sa balikat. Seryoso? Nag-propose ka ba sa akin ngayon lang? Parang. So anong sagot mo? Gusto mo ba ako maging asawa? Parang. Hindi mo ba ako pagsasawaan? Ha? Napatingin siya sa mukha nito. Ano to? Reverse psychology? Sa track record mo, ako pa talaga ngayon ang baka magsawa, ah? I've never even had a boyfriend. Sold na ako sa idea na carry lang tumanda ako mag-isa. Sanay din ako na solo flight lagi eh. Pero kanina nang malaman kong buntis ako, at least diba, hindi ako tatandang mag-isa. Ikaw nga dyan eh, baka madali mo akong pagsawaan. At baka nga nung hindi ka pumupunta dito eh, at hindi tayo magkasama, may kinakatagpo ka ng iba. Napasmirk si Dan. Baby, alam mo ba, may sasabihin ako sa'yo. Sa 3 taon na hindi tayo magkasama, sinubukan ko na makipagkita sa ibang babae para lang lukuhin ang sarili ko na hindi kita naaalala. Sinubukan ko silang dalhin sa kama, pero itong upo ko, hindi nag-a-atensyon, lagi lang nakahiga. Siguro, loyal din talaga to sa'yo, kagaya ng puso't utak ko, para lamang sa'yo. Binatukan ito ng mahina ni Agatha. By the way, kailan mo pala nalaman na buntis ka? Mukhang nasurpresa ito roon. Kanina. Gusto mong makita? Kumislap ang mga mata niya. Plano kong ilagay yon sa scrapbook. Akto nga alis siya sa kandungan ng lalaki, ngunit pilit pinigilan siya nito. Agatha, mahal na mahal kita. Wala akong ibang kasing mahal. Napangiti siya at pinahid ang tumulong luha sa mga pisngi nito. Ang sagwa mong umiyak. Grabe. Ang laki-laki mong tao. Oo na. Mahal na mahal din kita. Kahit wala akong pagkukumparahan, alam ko na wala rin akong kasing mahal if ever man na mayroong iba. I mean, kung may exes man ako or whatsoever. It's just you. At ayoko magkaroon ng ex. Hate that word. So please, stick with me no matter what. Forever, sabi ni Dan at tinalikan siya, tsaka kinarga ng hindi naghihiwalay ang kanilang mga labi. Pero napilitan tong gawin iyon para itanong kung alin sa dalawa ang silid niya. To the left, sagot niya at kinabig itong muli sa isang matamis at malalim na halik. Magkahugpong pa rin ang labi nang maupo si Dan sa gilid ng kama ni Agatha. Nakakandong siya rito. Nagkusa na siyang magtanggal ng saplot sa katawan. God, sandali na lang may loloban na rito. Nababaghang wika ng lalaki. Ako rin, maghapong shocked. Hindi ako makapaniwala na magiging mommy na ako. Grabe. Itinulak niya ito pahiga sa kama at saka gumapang sa ibabaw nito. Pero hinila siya ng lalaki hanggang sa tumapat siya sa mukha nito. Nashock siya nang matanto kung anong paplano nitong gawin. Dan, kapit, sabi nito sabay tanggal sa pang-ibaba niya at init siya iyon sa kung saan. Then he began caressing her. Few moments later, she needed him inside her. Inside me, Dan. Now! Tumawa ang lalaki at mabilis na naghubad. Ilang saglit pa'y nakababawa na siya nito, working his way into her. Marahan lamang ang bawat pagkilos ng lalaki. Sobrang ingat na nagsisimula na siyang mainis. Ano ba, Dan? Hindi naman ako mababasag eh. Saway niya rito. Baka kasi mapisa, sagot nito. Umirap siya, sabay angat ng mga balakang, thrusting up and they were finally joined. Natawa si Agatha ng husto, nang halos slow-mo na talaga ang paggalaw ni Dan sa ibabaw niya. Hindi na tuloy siya nakatiis.
Ano? Huwag kang magagalaw at edi ikaw dito para bilisan mo at darating na si Tita Melo. Baka mainggit yun at mamikot ang tricycle driver sa may labasan. Nakabungis-ngis at nakipagpalit ulit ng peso sa kanyang lalaki. Huwag kang gagalaw, ako na lang. Sabi pa nito. Then he thrust gently until she was on the edge. She wrapped her arms around his neck, letting him do all the work because all she wanted to do was to hold on to him. Hindi nagkamali si Lord sa pagtatalaga na ang lalaking to ang magpapasa kanya, ang magiging ama ng anak niya, at magiging mga anak pa. 4. Naalala niya, Dan wanted 4 kids. Napangiti siya. 1 down, 3 to go. Hindi bumitaw si Agatha sa pagkakakapit dito hanggang sa maramdaman niya ang rurok. Pumikit siya ng mariin. You are so beautiful, Agatha. I love you. Dumilat siya at bahagyang iniliyong ang sarili upang matingnan ang mukha nito. Magkayakap silang bumalik sa normal na tibok ang puso nila. He kissed her hair. Ngayon, kailangan na talaga natin mag-usap ng seryoso. Deklara pa nito. Doon tayo titira sa farmhouse. Ano sa'yo? Nag-thumbs up siya bilang tugon. Yung bahay mo, ibebenta mo talaga kina Ray at Rian? Thumbs down. Sa bagay, pamana yun sa'yo yung lolo mo. Tsaka, memorable yun sa atin eh. Nagmakaawa nga ako kina Rian at Ray na wag bibilhin. Tatapatan ko na sobra pa sa triple ang presyo. Ako na lang ang bibili. Thumbs up. Pwede rin naman na parentahan na lang. Thumbs down. Ayaw mo? Pagawa natin na ilan pang units. Thumbs up. Tumawa ito. Ayaw mong parentahan yung bahay pero okay lang nalagyan ng apartments? Total, malawak naman yung lote. Thumbs up. Magpapakasal tayo as soon as possible. Yung mga taga-Australia, sila na lang papuntahin mo rito. Thumbs up. I love you, mga baby ko. Double thumbs up. We love you too. Sa puntong ito, nagkaroon sila ng mas matibay at mas malalim na ugnayan. Ipinakita nila na ang kanilang pagmamahalan hindi lamang pagdating sa katawan, kundi pati na rin sa mga puso at isipan. Bawat araw puno ng pagmamahalan, pag-unawa at suporta sa isa't isa. Sa kanilang pag-iisang dibdib, nahanap nila ang tunay na kaligayahan at kaganapan sa buhay. At sa paglipas nga ng mga taon, naging mas matatag pa ang kanilang pagsasama. Naging isang modelo sila ng tunay na pagmamahalan at pagsasama sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Si Dan, naging tapat at loyal sa kanyang asawa, habang si Agatha naman naging malambing at maalaga sa kanyang partner. Nang dumating ang panahon, nadagdagan pa ang kanilang anak. Isinilang ang mga ito bilang karagdagang ligaya at kahulugan sa kanilang buhay. Ipinagpapasalamat nila ang bawat araw na magkasama sila at sa pagkakaroon ng isang masaya at buong pamilya na nagmumula sa kanilang pagmamahalan. Ito ang kanilang buhay na puno ng pagmamahal, pagkakaunawaan at kaligayahan. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-Love Tales. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta at pagtangkilik sa ating channel. Ang inyong mga like, komento at pag-share ay nagbibigay inspirasyon sa amin na magpatuloy sa pagbibigay ng kwentong pag-ibig. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe para sa iba pang mga kapanapanabik na kwento. Maraming salamat pong muli at sana'y manatili kayong kasama namin sa aming Love Tales journey.